Ang swabe naman ng waterfalls na to. Sleeping Beauty Mountain. Sa mga tunnel dito sa pagpasok nyo ng Tabuk City, may tumutulo pang mga tubig, oh. Hindi malaman kung saan talaga yung nadadaanan ng gulong dito. Sa left side natin, punong-puno na ng fog. Wala na tayong makitang tanawin dyan. Napakalalim na bangin yan, pero wala na tayong makita. Hindi na natin kitang-kita mula rito. Yun, sa kabila ng bundok. So pinaikutan lang natin. Strawberry wine, ha, Nax? Ah, ito na yung ano mo. Ito pala yung magandang event organizer na kapitbahay ko dito sa hotel. Hello po. Ayan. Support naman po ng aming travel and tours, Monet La Cochera. Ano no? Monet La Cochera. Monet La Cochera. Check nyo yan. Sa ano ba yung Facebook, Instagram, ano ba? May page na po yun, tapos may travel agency. Oh, travel agency pala. Astig pala to, ha. So gusto yung pumasyal dito sa Cordillera, hindi lang... May bahay ako sa Sagada. Hindi lang naman dito sa Banawe tsaka sa Gada, no? Cebu, Davao. Oh, Cebu, ayun. Cebu, meron din siya. Kailangan ganun, may po siya kailangan. Monet La Cochera, ayan, ganyan ang pormahan niya, guys. Kailangan ko to. Alam mo bang nangyari sa akin dyan? Ano? Dumumi ako. Ayaw ka na tulog yung siya. Picture mo na. Picture muna daw. Picture daw muna. Picture lang kami kay Madam Joanne, yung may-ari ng hotel na to. Evergreen Hotel and Restaurant ba to? Tama na. Ayun, hotel and restaurant dito sa Banawe. Puntahan nyo. Simple lang dito, maganda yung tanawin. Hindi, video to. Ay, video pa rin. Video to. Akala ko sila yung magbibigay sa atin, eh. Awis at ano na yan. 3, 2, 1. Ayan, 3. Dito tayo sa anong pangalan? Evergreen Hostel and Restaurant. Alright, so ito, paalis na tayo. Bago tayo malis, shoutout ko muna si Attorney Jumbo. Hindi ko nakuha yung totoong pangalan niya, eh. Pero sabi niya Attorney Jumbo daw siya. Doon sa Gihob, sila yung namamahala sa Gihob Natural Pool dito sa Banawe. Naligo tayo doon kahapon, naglublob tayo. Ginawa natin kahibangan doon kahapon. Dito pa rin tayo sa Banawe. Ayan, on the way na tayo sa Bontoc. Sobrang kulimlim pa rin. Basa-basa ang kalsada. Diyos mio. Diyos mio, karapon. Viewpoint guys dito. Walang katao-tao dito sa viewpoint. Hanap tayo ng mga kainan. Baka makakain dyan kahit noodles lang. Kahit noodles lang ba. Palibasa weekday ngayon, kaya walang masyadong mamasyal dito. Time check natin, oras na ba? 9:09. Alas 9 ng umaga. Alright guys, let's go. Go na tayo. Punta tayo ng Bontoc. Doon tayo magmuni-muni kung saan tayo pupunta. Ito na yung skirt. Kumbaga dito natin mararamdaman yung lamig. Dahil doon sa Banawe mismo hindi naman malamig doon. Tamang chill lang. Ito talaga malamig to, nanunuot. Mukhang makapaaga yung pag-ulan niya ngayon, ha. Usually umuulan yan mga around 3 PM. Oh, malamig. Grabe, lamig ah. From view deck. Kape nga muna tayo. Dito masarap magkape, ah. Nabitin ako dun sa kinain ko dun kanina sa Banawe view deck. Viewpoint. Ato, kumain ulit ako dito. Iniisip ko pa rin saan talaga tayo pupunta ngayong araw. Tapos na tayong kumain sa pangalawang breakfast. Wow, wee. Hindi ko na masyado nagagamit yung drone dahil
Kung hindi malakas ang hangin, umaambon, umuulan. Nice. Nice. Grabe ang lamig. Ang swabe naman ng waterfalls na to. Hindi malaki. Ang cute lang niyang tignan. Rainforest na rainforest yung datingan. Sarap tumambay dito. Next time baby, next time. Nandito lang ang Cordillera. Pwede natin balikan. Wow! Oh, foggy. So cold. Ganda ng pagkagawa. Nakita niyo ba yung paa niya? Anong itsura niya? So ang pinanghulma nila dyan ay sako. Malamang kaya ganyan yung itsura ng paa. Ang forma tuloy tignan. Sa ibang lugar ginagawang kamalig, ganito yung design. Actually nakakatakot tong part na to ng grabe lakas ng agos oh. Part ng daan na to dahil continuous po yung agos niyan. Hindi po nawawala yung tubig niyan dito. Kung mapapansin nyo din sa gilid niya, kung mapapansin nyo dun sa side na yun, napakalakas ng agos na yan, ano? Ganyan kalakas yung water current pababa papunta dun. Nangyari na, ito na yung nagsisilbing daanan ng tubig, itong daan na to. Diba? Continuous po yan, hindi nawawalan, kahit summer yan, meron. Kaya kita nyo, parang black na rin yung nadadaanan ng tubig sa mga, nakakatakot din yan eh. Oops! Kasi hindi mo malaman kung lumot na yung mga yung kulay black na yan o kung ano man. Naarawan lang dito kanina, biglang nawala no, pagdating natin eh. Yan, pumapalit na naman yung fog. Tingnan nyo sa taas, oh, may fog. Saan tayo dadaan dito? Hindi mo malaman kung saan talaga yung nadadaanan ng gulong dito. Pero yun sana ang susundan natin. Ito yung napakalakas ng hangin sa part na to ng daan. Pag kayo nadadaan dito, pansinin nyo. Ito yung part na bago natin marating yung highest point ng daan na to. Ganda, di ba? Ang muna tayo. Nalagpasan natin yung medyo maliwanag. Ayun guys, yung dinaanan natin, kitang kita mula rito. Yun, sa kabila ng bundok. So pinaikutan lang natin. Banawi banda ron, sinundan lang natin tong bundok na to. Paikot yun sa dulo niya. Tapos papunta tayo dito sa bundok na to. Kung saan tayo ngayon. Grabe! Ubod ng lamig. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ang lamig naman. Itong fog na to may daladalang ambon eh. Ayaw ko nang hamunin yung ulap. Last time na naghamon ako ng ulap, hinabol ako eh. Hinabol ako ng ulan. Ay wag na. Behave ako yan, behave. Opo. Saan tayo si silong na ito? Silong muna tayo at umulan na. Huwag muna lakasan. Malapit na tayo sa tuktok. Malapit na tayo sa boundary. Malapit na. Pero pinapalapad nila yung daan dito. Napaka-epic din. Oops. Wait a minute. Sa left side natin, punong-puno na ng fog. Wala na tayong makitang tanawin dyan. Napakalalim na bangin yan, pero wala na tayong makita. Nakalimutan kong i-on yung fog light. Importante nga pala yan guys ha. Pag nag-drive kayo sa bundok, pag nakakita na kayo ng ganito, i-open nyo na yung headlight nyo. Or kung may fog light kayo, mas maganda. O yung aso naglalang mierda. Gusto mong ligaw eh. Wala akong maligawan dyan. Ito na guys yung boundary. Maraming nagtitinda ng gulay at mga prutas. Okay tayo.
Dito na lang muna tayo, maglagay tayo ng oil sa kadena. Ayun, grabe yung baba na yan. So mula dito sa highest point or Mount Polish ang tawag dito, Mount Polish pala, Polish. Mula dito sa Mount Polish ay malapit na lang din ang Bontoc. Actually part na yata to ng Bontoc kung di ako nagkakamali kung saan tayo. Ngayon ko lang ulit i-mount yung GoPro dahil nag-uulan sa taas. I mean nag-aambon, hindi tumitila yung ambon simula dun sa Mount Polish, dun sa pinakamata sa highest point. Simula dun hanggang dito, dito na sa baba to, actually malapit na to sa Bontoc. Poblasyon. Mga ilang minuto na lang yan, poblasyon na yan ng Bontoc. So ngayon ko lang ulit i-mount yung GoPro dahil dito na tumila yung ambon niya. Ang hirap gumawa ng content. Ang hirap mag-vlog kapag ganito yung panahon. Kasi syempre hindi ko maipapakita sa inyo yung magagandang tanawin, yung mga usual na nakikita nyo kapag ako ay nagda-drive. Diba? Kasi kailangan kong tanggalin yung GoPro. Kasi kapag naka-mount dun sa siya dun sa external mic ay hindi po siya waterproof. So ngayon nilagay ko to, wala mic. Kaya kung mapapansin nyo, sumisigaw ako ng konti. Built-in mic lang po yung gamit natin dyan. Medyo mahina kasi yung pickup nyan kumpara kung meron kang external mic na nakakabit. So tinanggal ko na yung external mic dahil mababasa rin yan at magkukos din yan ng pagkasira ng adapter. External mic adapter eh, medyo may kamahalan din yung adapter na yan. Ganda oh. Nice. Wow, magandang tanawin dapat nakita natin eh. Ito medyo sumisilip-silip si Haring Araw dito sa part na to. Nakakapote pa rin ako dahil napaka-unpredictable. Mamaya uulan, mamaya okay na ulit, mamaya aambon, mamaya okay na ulit. Hindi ko alam kung kailan ko i-mount yung GoPro dito sa helmet para makakuha tayo ng footage. So tignan natin dyan sa may unahan kung saan tayo pupunta. Magkakaalaman na, maaga pa, alas 12, 12 noon pa lang, 12:43, mag-alaw na. Tignan natin kung saan tayo magagawin ngayon. Talubin Spring Resort. Pwede kaya tayo dito sa Talubin na yan, ano? Spring Resort daw eh. Masarap maligo doon sa hot spring sana. At dito sa baba na to, yung maliit na community na yan, yan na yung intersection na papunta naman ng Barlig. Yung last time dumaan na rin ako dyan. Galing tayo ng Tabuk noon, pumunta tayo ng Paracelis, Natonin, Barlig. Dyan tayo lumusot noon sa baba. Pakanan kayo dyan, papuntang Barlig kayo, meron palang karatula dyan, meron palang post. Yan o, to Barlig, to Bontoc. Kaya pakanan kayo papuntang Barlig. Ang hirap gawa ng itinerary kapag ganito yung panahon. Kapag umaambon, umuulan, naku po. Kasi kailangan mong i-consider yung daan. Hindi naman to parang sa flat area lang. Ito bundok, dinadaanan natin. Marami tayong kailangan i-consider dito sa pagdadrive kumpara doon sa flat areas. Ayan, road conditions, mga ganyan, etc. Napakadami. Napakaganda oh. Lumagpas pa tayo sa magandang part. Dito tayo. Ayun oh. Yung daan na yan papuntang Barlig. Pakyat papunta dito sa bundok na to. Barlig, Natonin, Paracelis. Pero kung gusto nyo i-try yung daan na yan guys, maganda rin yung view. Panoorin nyo yung ginawa kong video from Tabuk City papunta dito sa Bontoc. Dumaan tayo sa Paracelis, Natonin, Barlig hanggang dito. Kung saan tayo ngayon. Diyan dadaan yan. Maganda yung view. Try nyo. Muntik na yun ah. Yung minibus na yun kasi sa likuan, muntik na. Munti ka na. Nadali tong van na to. Ang ganda. Green na green oh.
That's Bontoc Poblacion, guys. So malamang Sagada pupunta tong bus na to. Alright, we have reached. Wait. Chico River. This is Chico River. Woohoo! Beautiful place. At ito yung pangatlong beses ko na dumaan sa daan na to. Woohoo! Ito yung parte na lagi kong tinitigilan pag ako nadaan dito. This is my third time here. At namamangha pa rin ako. Lalo na to pag summer. Iba yung view pag summer kasi kita mo talaga yung bundok brown. Tapos mas visible yung mga bato-bato. Oh. All right. Ayan o, community. Katabi niya mismo yung Chico River. Tapos yung maliit na uwang ng bato doon, meron pa dumadaan na tubig, may lumalabas na tubig. Doon ang gagaling malamang yan sa mga uka-uka ng mga bundok na to. No plan is the best plan. Ganda. Oh, last time tumigil na ako dito. Pinakita ko na to dati sa inyo kung gano'ng kaganda tong village na to. Yan, tinuturo ko kung pangayang village na yan. So part na ito, kung di ako nagkakamali, sa Danga na. Correct me if I'm wrong sa mga taga rito. Oh my lord, ang ganda. Ang linis din. Ayun, malaking rice terraces. Tsaka yun, malaki rin. Mas malaki pa nga yan kumpara dun sa sa viewpoint ng Banawe. Ay, merong bridge dun, oh. May hanging bridge. Saan kayo babaan yan?
Ito na yung mabangin na part ng daan noon na inaayos na nila ngayon. Ang ganda na. Part 2 ng Sadanga. At dun sa may babaan naman, sa may babaan pa na ito, ay Tinglayan naman, kung saan natin makikita si Apo Wangod. Yeah ba? So magtatanggal ng helmet. Malamang taga rito lang din ito mga to. Tindi, no? Itong part na ilog na to, dito maluwang din. Tapos yung mga gilid-gilid ng bundok, may makikita kang maliliit na falls. Dito nang gagaling yung mga tubig na yun, sa bundok na to. Puti. Hala. Lakas si kuya, oh. Lakas niya, oh. Kalakas eh. Yun lang. Eto na yata yung Beauty Mountain. Ano to? Sleeping Beauty na sinasabi nila. Hindi ko lang sigurado, pero somewhere in this area. Kasi malapit na tayo Kinawangod mula rito. Malapit na tayo sa Buskalan. Oh wow. Mga nagtatrabaho dito. So sila yung naglalagay ng mga slope protection. Ayun lang. Sila yung naglalagay ng slope protection. Ayun, may landslide dito ng konti. Paktay tayo diha. Gano'n ba kadulas to? Hindi naman madulas. Yun nga lang, bangin na yung gilid natin. Ito ginagawa rin ata, landslide din. Hindi, nilalagyan ng culvert. Oops. Yun lang, wait lang. Oops. Wait a minute, my friend. Uy, katakot dito sa gilid ah. Mamaya biglang may mahulog. Madulas yan. Expose na expose yung putik. Ito na yung epic na bundok. Pinapastulan din pala ng baka, oh. Ginagawang rancho.
Oh, wow. Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Saan din daan yan? Ah, ito. Ito yung daan kasi sarado. Jesus Christ, the Redeemer. Ang ganda kasi ng view dun, oh. Sa kabila niyang bundok. Sarado eh. Akyatin sana natin kasi baka may trespassing tayo dyan. Anyway, tara. Eto na kay Wangud guys, eto na. Mga 1 kilometro na lang to. Yung likuan ng bundok na yan. Papaliparan ko sana ng drone to eh, kasi maganda to eh. Kaso umambon na naman. Sa malamang nag-landslide din yan dati. At yung sinasabi kong gumuguhang part, talagang loose na loose yung mga bato. Pati dito sa kaliwang side ng bundok na to, loose din yung mga bato na yan. Sobrang nakakatakyot ang daan na are. Pero ang ganda ng view. That's the price of taking a risk. Ito. Merong view deck dito. Dito na lang tayo magpahinga. At sa part na yun, laking falls oh. Ang tangkad na falls. Ayun kung nakikita nyo dito sa camera, pero wow. Epic yan. Tsaka dito sa daan. Actually, tumigil lang kami dito nung unang punta namin. Daan namin dito sa part na to. At tanong nga natin sila kung nasan yung Sleeping Beauty Mountain. Sleeping Beauty Mountain. Ito na. Ito yung ulo. Teka lang, nawawala yung ulo eh. Yan yung ulo guys. Diba? Yan yung ulo niya. Parang may buhok-buhok pa na kulay puti dahil nga sa fog. Pababa dito, kita konti yung boobs ng babae. Ito yung kamay. Yan yung kamay. Part na yan ng kamay pataas. Pababa pa natin dito. Ewan ko, hindi na visible party dito sa baba eh. Pero ito ulo hanggang dito sa kamay at dito sa dibdib ay visible pa siya. Sus Maria Jose, patay tayo dyan. Pagka jeep dito hanggang sa tabuk niya, iyaw eh. Eto na ang dilubyo nangyari sa akin guys oh. Nawalan ako wala akong cash, nakalimutan ko mag-withdraw dun sa bontok kanina. So ang gagawin natin, galing ng ng Banawe. Ay, Banawe po, sa buntok eh. 50, baka makukuha tayo yung 2 litro dito. Ito. Magkano na to? Nalito na tuloy ako. 119, dalawang Ito kuya. Papahabol ka hanggang tabok yan. habol yan. Kaya Bahala na. Ito problema talaga to. Sa ano kaya sa Lubuagan meron? sa Lubwa, ewan ko lang sa Lubwa. Origin tinglayan amat ATM da? Mabaling nga ta, withdraw dito, tinglaya. Awa. Iji Lubuagan nyo to? Lubwagan, awam net lang, tabok lang talaga. Sus Maria Josep. Paktay tayo diha, balbon. Unsa na. Sige kuya. Kuya, thank you. Pahabol natin yung last na pera ko doon ay 200 pesos lang, 200 plus pesos. So 2 litro lang yung nabili niya. Tag na 95 ang litro dito sa putik na yan. 95 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Ito na yung sentro ng Tinglayan, Kalinga. Merong ano dito merong hotel. Check in daw eh.
Ito yung sinasabi kong daan dito sa Tinglayan sa sentro, na lubak-lubak, sira-sira yung kalsada, hindi maayos-ayos. Ang tagal ng ganito to eh. Nung unang daan ko dito 3 years ago, ganito na to. Hanggang ngayon ay ganito pa rin. Nakita niyo ba yung bundok na yan? May tapyas. Woohoo! Yeah! What a road! Going to Lubuagan. Diretsong akyatan to. What a view! Ang ganda oh. Aspaltado. Sinadyang aspalto ito kasi siguro mahirap yung daan din na to dati. Ito na yung bundok oh. Wala, nakakaberan uli ng fog. Wala na, hindi na natin naabutan dito sa taas. Ah, sarap! Woohoo! Yeah! Zero out na ako sa cash. Ito nangyari sa akin dito sa Lubuagan. Kulang pala ang gasolina na pinakarga natin dito sa Tinglayan kanina. So apparently yung 200 pesos na yun, sa tingin ko kukulangin yan hanggang sa Tabuk. At saka umuulan. See, yan isa sa mga onslaught dito sa biyahe na to. So buti na lang, pumunta ako doon sa isang tindahan dito, pwede silang mag-encash. Actually pwede ka mag-withdraw sa kanila. Ang problema naman ngayon, ayaw sa video. So buti tinanong ko, pwede naman daw Gcash. So through Gcash na lang yung transaction. And good thing, malakas din ang signal ng cellphone dito, signal ng internet. Kaya yung mga online transactions na gano'n, napapadali. So yun yung nangyari. So in the meantime, dito muna tayo sa harap ng District Hospital dito sa Lubuagan. Papahinga lang tayo. Time check natin 4:20 yata ng hapon. Sa tingin ko 4:20 na to. Medyo nahirapan ako, promise. All the way from Tinglayan, doon na nagsimula yung delubyo eh. From Tinglayan hanggang dito, naka na yung ulan. I mean yung ambon. Tapos pagdating ko dito sa boundary ng Tinglayan at saka Lubuagan, doon na lumakas talaga yung ulan. Hanggang dito sa bayan mismo ng Lubuagan, ito na. Todo pa rin. Hey guys, dito na tayo sa boundary ng Tabuk City. Ayan, papasok na tayo ng Tabuk City. Ito na yung pinaka-boundary nya. Oh anyway, ito nga pala isa sa mga, paano ba ito? Tunnel? Isa sa mga tunnel dito sa pagpasok nyo ng Tabuk City. Sa may Tabuk nagkalat yung mga baka. Stone Arc. Stone Arc ba to? Parang ganyan. So pangalawa to, meron pang last doon sa malapit na sa city. Yun naman hindi totally ganito, pero na-carve siya sa gilid ng bundok ng bato. Yung parang ganito yung datingan niya. Yan. Tapos dadaan ka sa ilalim yan. Ganda rin, maganda. Alright, dito na tayo sa malapit sa Tabuk City. Ito sa flat area na to. At yan yung sinasabi kong isa sa mga parang tunnel na nang-carve dun sa gilid ng bundok. Ang ganda niyan. Lagi ako namamangha dyan. Pag dinadaanan ko yan, lagi kong kinukunan ng video. Malapit na tayo sa Tabuk City. Ito siya oh.
Napaka-epic yan, ano? Wow. Dito tayo sa ilalim. Diba? May tumutulo pang mga tubig, oh. Woo! Nice! Nice! Incredible! Alright. Paborito ng masang Pilipino ang Jollibee, Jollibee. Alright mga brother, magandang gabi. Finally, nandito na tayo sa Tabuk City dito sa Kalinga. So ito yung capital city ng Kalinga. So anyway, magbigay lang ako ng recap dun sa dinaanan natin kanina. At syempre gandang-ganda pa rin ako, di ba? Yung 2 daan na yun na dinaanan natin, actually, yung una from Banawe to Bontoc, nadaanan ko na pangalawang beses na yun. Yung una, from Bontoc, pababa papuntang Isabela, nadaan ko yung Banawe. Tapos ngayon naman, from Banawe, pababa papuntang Bontoc. So, pangalawang beses ko na bali nadaanan. Pero pa-reverse siya. Ngayon naman, yung last na dinaanan natin, papunta dito sa Tabuk City, pangatlong beses ko na rin nadaanan yun. From Bontoc to Tabuk. At hanggang ngayon manghang-mangha pa rin ako sa daan na yun. Sarap magpatakbo talaga sa bundok, grabe. Wala akong masabi, kundi wow. Kundi napakaganda. Lahat na ng adjectives maririnig nyo sa akin kapag nagdadrive ako sa bundok. So, wala naman ako masyadong sasabihin kundi wow. Wow na wow pa rin yung experience ko sa parehong daan na yan. At bukas actually, ang idadrive ko ay mula dito sa Tabuk naman, papunta sa Balbalan dito sa Kalinga. So titingnan natin yung mga ibang pasyalan dyan sa Kalinga. Although hindi naman siguro ako maglilibot ng todo dahil ayoko namang gabihin sa daan. Katulad nung nangyari sa atin nung nakaraan. No? Nung galing tayo ng Abra papunta sa Tabuk. So ayoko ng ganong hectic na schedule pagdating sa pagdadrive sa bundok. At agahan natin ng konti siguro. Titignan ko paano maging schedule natin. Pero basically yun yung plano bukas. At kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe mo na rin ako. At see you guys tomorrow.